Idagdag mo na, idagdag mo pa yung Ramil Madriaga ho, mga kababayan. Lahat ho yan. Bakit? Kasi hindi naman nila nasagot yan eh. Although, meron silang tigas ng muka na sabihin na, um, tagal na po namin hinihintay yan eh. Sagot na po kami yan eh. Puro ganun lang ho. Dahil ako talaga, mga kababayan, kung ako ang puposisyon, kung saan ang posisyon ng Vice Presidente, hindi ko hahayaan na hindi matuloy yung impeachment. No? Kasi kapag ka natuloy yun, makakasagot kami. Hindi ko hahayaan na uupa ako ng 16 na abogado, tapos sasabihin lang ng Pilipino na, kaya naman nakaligtas yan doon sa unang impeachment kasi dinaan nila sa teknikalidad eh. Tapos may iwan yung pagkatao ko na may question mark sa isip ng mamamayang Pilipino na nagnakaw ba si Sara o hindi? Nilustay niya ba yung pera ng taong bayan o hindi? Hindi ako papayag nun. Gagastos na ako lahat-lahat ng abogado, 16. Lubusin natin. Kailangan maliwanagan ang mamamayang Pilipino na wala akong nilulustay na pera. Samantalahin natin lahat yan. Di ba? Pero hindi eh. Parang sa kanila ho, okay na yan. May impeachment pa ba? Wala na. Okay na. Kasi dinaan natin sa teknikalidad. Ayos na. Nabutasan natin sila. Okay. Kapag ka ikaw, gusto mo lang lumusot, gusto mo lang matapos, no? Kahit, okay na yon, kahit nakasalalay, yung pagkatao mo, o kahit nakasalalay, na may question mark sa isip ng mamamayang Pilipino, okay na yon. Diba? Mamukat-mukat, maalala nyo ho, mga bossing, si Chis Escudero, diba? Dati ho, ako, kagaya nung iba, na bumibilib dito kay Chis Escudero, mga kababayan. Hindi pa ito. Nasaan pa ba yung isa? Kung maalala nyo ho, mga boss chief pa mo, sir. Yung kay Chis Escudero, ano ginawa nila? Dinribble ho. Mga kababayan. Dinribble ho yung impeachment ng Vice Presidente. Pero hanga ako kay Boss Chis. Bakit? Hanggang ngayon tahimik. Mga kababayan, kahit na po merong kinakaharap na yung mga balibalita o may mga question na ayan, siksik sa ham and cheese, yung mga insertion daw po. Tahimik. Yung ako naman, ang nakikita kong estilo ho dyan, mga kababayan, is yung tipo ho bang tumahimik na lang tayo, huwag tayo mag-ingay, no? Para kung sakali, hindi na lumaki ang issue. Ganyan ang nakikita kong estilo ho, mga kababayan, ni Chis Escudero. Kaya tahimik ho, mga bossing. Madami, kasi madaming issue. Merong mga 142 billion insertion. Di ba? May 142 billion insertion. Meron pa itong sinasabi. Ito pang sinasabi na nagpupush si Escudero ng cut. Yan. House-funded key sectors in 2025 but Escudero push for cuts. Saldico. Galing yan kay Saldico. Di ba? Kaya yung tahimik lang. Kaya medyo hindi ho. Tapos laging sinasabi ng mga DDS, mga kababayan, ano sinasabi ng mga DDS? Naku po, wala pang big fish na nahuhuli daw ho. Ano itong mga ito? Hindi pa nahuhuli itong mga ito. Pero nakatuon na sa kanila. Kaya nga humainit ang ulo ni Boss Jewel di ba? Villanueva. Ano tawag mo kay Ramon Bong Revilla? Pero hanga ako doon sa tao na yun. Kasi talagang humarap po, mga kababayan. Ano tawag mo sa mga diskaya? Hindi ba big fish yung mga yon? Billion? Yung mga naging proyekto nila, iba ghost, iba mga substandard. Kasi ang estilo ho ng mga DDS, mga kababayan, is
Hala, ayan, ayan. Nag-send na ako dito. Ah, okay. Kaya Jay Tariela, kinokontak nila. Estilo ho ng mga DDS, mga boss chief mo, sir, is pipilitin nila na walang big fish kasi ang gusto nilang maging big fish si Martin Romualdez. So, ang gusto nilang maging big fish si Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Eh paano magiging big fish yan? Paano nila mapapaniwala ang mamamayang Pilipino na big fish yan? Kung wala naman silang mga maipakitang ebidensya. Di ba? Kung wala naman silang mga maipakitang mga susuporta doon sa mga pinagsasasabi ho nila, mga bossing. O, paano yon? Di po ba? So, eto, hindi pa big fish yan. Naudlot lang ng konti, lumagpas lang ng Pasko, pero patuloy pa din ang investigasyon sa kanila. Sabi, ayan, 25% kickback ni Villanueva, Estrada at flood control scam. Dokumentado. Kayo, yung tinutukoy nyo ba na Martin Romualdez at Bongbong Marcos, may dokumento ba kayong maipapakita? Wala. Laway-laway lang. Hindi uso sa amin yan. Pang DDS lang yan. Di ba? Kay Senator Villanueva, yun yung humingi siya ng 1.5 billion para sa multi-purpose. Hindi naman nila kaya yung 1.5 billion. Ito, yung kumatandaan nyo. No? Na pag sabi, alam ko kung hindi ako nagkakamali, Alcantara, sabi ni Alcantara, kay Boss Joel po, mga multipurpose lang po, no? Tsaka yung kapag ka multipurpose, medyo maliit ang cut. Siguro natatakot din sila, baka mamaya pag linakihan natin ang cut nito, ang mangyari is gumuho. Di ba? Baka gumuho, hindi kagaya sa flood control. Kung gawin nilang mga substandard yan, gigiba lang naman yung gilid. Pero nakita nyo, ano po ang naging epekto sa mamamayang Pilipino? Naghanap sila ng flood control project pero syempre mas malaki yung porsyento, 25% sa flood control. Ganon din kay Senator Estrada, 355 million. Pagkatapos may porsyento na yun naman nakalista. May dokumento. May mga ibabangga. May mga maaring patunay. Kayo, wala. Diba? Wala. Si Atty. Claire meron dito. Babalik ulit tayo sa China, mga boss. Atty. Claire Castro ulit. Atty. Claire Castro. Rodante Marcoleta ulit. Eto. Soplak ng Malacanang. Ang isa sa elemento po ng treason ay dapat mo po na merong act. Yan. Ito po ngayon, ang tinatanong kung maaari na kasuhan ng treason si Rodante Marcoleta.